Borador ng pangarap. Sa sandaling panahon ay napaunlad ni Roberto ang kanyang negosyo na manukan. Nagkaroon siya ng butihing may bahay na nakatuwang niya sa hanapbuhay na ito. Siya si Ana, galing sa isang marangyang pamilya, subalit si Roberto ay isang hamak lamang na nangangatulong sa manukang pagmamay-ari ng pamilya ni Ana. Nagkaroon sila ng isang anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagsimulang magtrabaho ang ama't ina ni Roberto sa pamilya ni Ana dahil naman sa kasipagan ay napagkatiwalaan ang ama't ina nito. Ngunit dumating ang isang araw na nalugi ang negosyo ng pamilya nila Ana, kaya nawalan din ng trabaho ang pamilya ni Roberto. Parehas silang walang muwang nang mangyaring napagbintangan ang magulang ni Roberto na traidor sa negosyo, kaya nang malamang nag-iibigan ang dalawa ay naging tutol ang pamilyang ito na maging sila ni Ana. Hindi ito inisip ni Roberto, bagkus ay nagporsige siya upang ipakita sa mga magulang ni Ana na mali ang kanilang naging desisyon. Namasukan na kahit na anong trabaho si Roberto at pinilit na magkaroon ng permanenteng trabaho. Nagtagumpay siya. Sinimulan niyang iguhit ang kanilang pangarap ni Ana sa isang papel. Pinagsikapan nilang itayo ang mga nakaguhit sa isang papel upang maging isang ganap na marka ng isang matagumpay na tao, ang kanilang bahay. Nagtatrabaho siya simula umaga hanggang gabi. Hindi makikita ang kapaguran sa kanyang mukha, maging sa kanyang katawan. Masaya niyang ginagawa ang lahat upang magtagumpay. Hindi naglaon ay nagtagumpay nga siya. Habang masayang nakikipaglaro si Roberto sa kanyang anak, ay bigla itong napahiga at nawalan ng ulirat. Isinugod sa ospital si Roberto. Sinabi ng kanyang doktor na matagal na raw niyang mayroong kanser si Roberto at ayaw nitong ipasabi sa kanyang asawa at ang tanging mithiin niya lamang ay maganap ang kanilang pangarap at mawala ang pamamaliit ng pamilya ni Ana sa pamilya ni Roberto. Namatay ang padre de pamilya, subalit na itayo ang bunga ng kanilang pagsisikap.